yung topic po natin ngayon kasi masyadong, kumbaga, mga kaibigan, ay talagang umiinit na yung mga nangyari ngayon sa politika, no, mga kaibigan. Lalong-lalo na, alam naman natin, no, kung anong nangyari dito sa mga, mga tambaloslos, no, di ba? So, yung kabilang kubol, tinatawag nila ng tambaloslos daw, si Speaker Martin. Pero kung titingnan natin, sila naman yung tambaloslos talaga, di ba? So, mabuti po naman kami. Sana kayo din po ay nasa maayos din na kalagayan. Teresita Jimenez. Yes, Teresita, maraming salamat sa panunood, no? So, ito mga kaibigan, pag-usapan natin nga itong mga may init na issue, bayan, awayan ngayon mga kaibigan sa politika. Alam niyo naman yung stand ko dyan, di ba? Hindi naman talaga ako sumasali sa ganito ever since mga kaibigan kasi nag-hold on ako sa unit team. Pero lately, sabi ko, teka nga, parang masyado ng unfair. Panay ang, kumbaga, mga kaibigan, panay ang hanap ko ng reason, panay ang, ano ba tawag doon, yung pagtatakip ko sa Duterte, pinagtatakpan ko si Tatay Digong. Tuwing sinisiraan niya si PBBM, pinagtatakpan ko siya, sinasabi ko na, ay, ano lang yan, hindi naman ano yung kay Tatay Digong, hindi naman talaga niya ano yan, ang totoo, gusto naman niya talaga si PBBM, etc., etc. Pero sabi ko, parang, hindi na maganda Talagang tuloy-tuloy, mga kaibigan, yung kanyang paninira sa administrasyon ni PBBM. Maging yung kanilang mga vloggers, mga kaibigan, tuloy-tuloy din ang paninira kay PBBM. Below the belt na. At hindi lang si PBBM, maging si Attorney Lisa, o ngayon naman, si Sandro Marcos naman, ang tinitira, no? Excuse me, busog ako. So sabi ko, ano ba to? Hindi na sila tumitigil sa kanilang mga ginagawa. So, yan mga kaibigan, in short, napuno tayo, no? Napuno tayo dito. So, ngayon mga kaibigan, sige, ganyan ang gusto niya ha, ganyan ang gusto nyo. Awayan, bangayan, sige, pagbibigyan ko kayo. Titirahin na rin natin itong mga tao na to, no? Pero, sabi ko nga mga kaibigan, titira man tayo sa kanila, pero yung nasa tama lang. Hindi tayo gagawa ng mga fake news at hindi tayo gagawa ng mga black propaganda na hindi naman totoo, no? Katulad ng ginagawa ng mga yan, no? Ano yung ginawa nila? Mga kaibigan, recall natin since kampanyahan. Anong sabi ni Digonyo, no? Ni Digong, mga kaibigan, nawawala na yung respeto ko. Matanda yan, di ba? Matanda, pero karespeto ba? Dating presidente, mga kaibigan, pero sa totoo lang, nawala ang aking respeto sa kanya. Sa totoo lang. Dahil sa mga pinaggagawa niya, no? So, eto mga kaibigan, tuloy natin Panahon ng kampanyahan. Everybody, hindi expect natin mga kaibigan, kung hindi man niya itaas ang kamay ni PBBM, sana siya man lang ay tumigil at huwag magsalita ng masama. Kasi sinabi naman niya, maghanap kayo ng Marcos. Pinaka the best na presidente, Marcos. Kahit bigyan man ako ng 20 years, hindi ko kayang tapatan, hindi ko kayang higitan ang ginawa ni Marcos. Sa kanyang mga kampanyahan, Marcos, palagi niyang nililift up ang pangalan ni President Marcos Sr. na pinakamagaling na presidente. Magaganda daw ang mga proyekto, biyayang dagat, Masagana 99, naging self-sufficient tayo sa bigas, etc., etc. In short, mga kaibigan, binild up niya ang pangalang Marcos, ginamit niya ang pangalang Marcos para makapture niya ang puso ng mga Marcos supporters at Marcos loyalists. At dahil dyan, mga kaibigan, 2022, anong nangyari? Binoto din siya. 2022, binoto din ng taong bayan ang kanyang anak. Kasi nung 2015, mga kaibigan, no, mabalik tayo sa nung tumatakbo siya 2015, hindi naman siya kilala Diba? Hindi siya kilala. Sino ang kauna-unahan at kaisa-isa na gobernador ang sumuporta sa kanya? No other than Amy, isang Marcos. At yung mga kaibigan, nung sinuportahan siya ni Amy Marcos, nung pinakilala siya, ito si RRD, mayor ng Davao, ganito, ganyan, etc., etc. Binigyan pa ng funds para doon sa kanyang kampanya, di ba? And then, after that, mga kaibigan, itinambal pa kay PBBM. Nakilala ko tuloy si RRD kasi itinambal siya kay PBBM. Although meron ng Miriam Defensor Santiago si PBBM, pero
pinipili talaga na itambal si RRD kay PBBM. So, yun mga kaibigan, kaya nakilala si RRD dahil sa Marcos at na-capture niya ang puso ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters at dahil doon, siya ay binoto. Kaya mga kaibigan, no, pinapaalala lang muna natin, mga kaibigan, kaya yan, mga kaibigan, siya ay, sabi niya, sandali, June Eustaquio, pinalala ni dating Pangulo, dapat sa kanya tahimik lang siya, nawala, biglang nawala, sandali, siya, mabait si PBBM, sumobra na matandang paurong. Tama po kayo dyan, pinapalala niya, no? Porke mabait si PBBM, tama po kayo dyan, June Eustaquio. And then, Lito Agnes Castillo. So, yes to Pinklawan. Marami pong tatakbo, hindi lang Pinklawan, okay? And then, Teresita Jimenez, mabuti po naman kami. Yan, nabasa ko na pala yan. So, yun nga mga kaibigan, no, nirecall lang natin saglit para makita nyo, no, kung saan ba nanggagaling itong sinasabi ko. So, ang dami ng batutsada. Panahon pa lang ng eleksyon, 2022. Kasi mga kaibigan, kung sinasabi mo na close ally ng pamilya mo ang Marcos, bakit ka magsasalita ng masama sa isang kandidato na anak ni President Marcos Sr.? Diba? Yun lang ang mga kaibigan. Kung meron siyang respeto kay President Marcos Sr., kung meron siyang respeto mga kaibigan, kasi si President Marcos Sr. ang naglagay sa kanyang father, no, sa kabinete. Diba? Kinuha yung father niya, cabinet member ni President Marcos Sr. Wala man lang ba siyang respeto, mga kaibigan? At ginanito niya yung anak ni President Marcos Sr. Kung ayaw niya kay PBBM, dapat hindi na siya nagsalita. Alam niyo ba mga kaibigan, yung mga paninira na sinabi niya kay PBBM, yan ay ginagamit ng mga Pinklawan, ng mga anti-Marcos hanggang ngayon. Kita mo, palagi sinasabi ng mga anti-Marcos, ay weak leader yan, ay nagko-cocaine, ay spoiled brat, ay ano yan, ang may bagahe. Yan ang palaging ginagamit ng mga anti-Marcos, mga Pinklawan kay PBBM at mga DD shit na nagpaumpisa niyan. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, si RRD, si Digonio, siya ang nagpaumpisa para sirain si PBBM. Diba panahon ng eleksyon, ayaw niya kay PBBM, Bongo gusto niya, iyakin, o umiyak lang sa kanya ng konti, o sabi niya, bakit kayo iyak? And meron dyan yung pagka-presidente, tumakbo ka. Iniyakan lang siya mga kaibigan. Kahit hindi niya nakikita na fit yung tao na yun para maging president, iniyakan lang siya. Tingnan niyo, walang prinsipyo. Iniiyakan lang, mga kaibigan. Iniiyakan lang ng tao na, masama man sabihin, alalay niya. Iniyakan lang ng kanyang alalay. Pagkatapos, ibibigay na kaagad ang pwesto sa pagka-presidente. Anong klaseng tao yun? Walang paninindigan. Ibibigay mo ang bayang Pilipinas sa isang tao na alam mo naman na hindi fit na maging presidente. Diba? Nasaan ang paninindigan mo dun? Pagkatapos sisirain mo si PBBM, Bongbong Marcos, anak ng isang napakadakilang presidente. Diba? Na alam naman natin ever since pa, marami na siyang kasanayan. Bihasa na siya sa mga foreign relations kasi sinasama siya ni FL Imelda Marcos, sinasama siya ni President Marcos. At minsan, mga kaibigan, pinapadala pa niya si PBBM sa ibang bansa para maging delegado kasi kapag busy siya dito, hindi siya pwedeng umalis. Si PBBM ang pinapadala niya. So pinagpalit niya, mga kaibigan, dahil lang sa kanyang paniniwala bilang isang dilawan at leftist, makakomunista, mga kaibigan. Kaya natatawa talaga ako dito sa mga Pinklawan na to, no? Hindi Pinklawan, mga DD shit. Natatawa ako sa mga DD shit na to, na sinasabi nila na si Speaker Martin Romualdez daw, nakipagsabuatan daw sa mga komunista. Hello! Tingnan niyo ang Digonio. Oh, yung Digonio, tingnan niyo. Anong ginawa ng inyong digong, ng inyong puon? Anong ginawa niya? Nag-reach out siya kay Joma Sison at sinabi niya kay Joma Sison na kapag nanalo akong presidente, yung isang paa ng NPA nasa Malacanang na.
Anong sinabi niya kay Joma Sison? Makikipag-coalition, magkakaroon ng coalition government ang CPP at ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Hindi yan fake news. May video yan. So siya talaga. At inamin niya, sabi niya, I'm a leftist. Oh, para pa ma-please niya si Joma Sison, sinabi pa niya, galit ako sa mayayaman. Galit daw siya sa mayayaman dahil they were eating the fat of the land. Mga kaibigan, kung ikaw ay isang presidente, bakit ka magagalit sa mayayaman? Alam mo ba ng mga mayayaman na yan, marami dyan nagsikap. Mga mahihirap nagsikap, kaya yumaman pagkatapos magagalit ka sa kanila. Marami dyan, katulad ni Manny Pacquiao, ni Manny Villar. Kita niyo naman yung mga history ng mga yan, mga mahihirap lang. Marami, mga rags to riches. Yung may-ari ng SM. Hindi naman yan mayaman. Diba? Pero ngayon, yumaman dahil sa pagsisikap. Pagkatapos, galit ka sa mayaman. Dahil ang gusto mong i-please si Joma Sison na isang komunista. Oh, ano yan mga kaibigan? Walang paninindigan. Ibinigay niya ang seat ng presidente para tumakbo ng presidente sa kanyang alalay na si Bongo. Yun ang katotohanan mga kaibigan. At pagkatapos, sinira-siraan niya si PBBM na yung paninira niya kay PBBM, yan ang ginawa na batayan ng mga anti-Marcos. Tuwing maya-maya, ay ano yan, weak leader yan. Ay ano yan, si PBBM, nagko-cocaine. Ay ano yan, ganito yan, may bagahe. Kita nyo, siya ang nagpasimuno. Diba? Siya ang nagpasimuno mga kaibigan para sirain si PBBM. Anong klaseng tao yan? Traidor. Napaka-traidor. Kaya naman pala, mas mahal niya si Xi Jinping kaysa sa bayan ng Pilipino. Okay lang sa kanya kahit ibigay ang mga dagat natin na biro niyo mga kaibigan na 30 billion ang nawawala sa atin. Isda lang yun. Isda pa lang yun mga kaibigan. Hindi pa kasama doon yung mga yamang dagat, yung mga corals na kinuha ng China. Di ba? Kinakalbo yung ating mga corals. Pero, ano sabi ni Duterte? Ay, ano lang yan? Tubig lang yan, di ba? Tubig lang. Kasi mga kaibigan, traidor siya. Traidor sa bayan. Kaya, eto talaga masasabi ko, no? Sa lahat ng mga followers ko, no to China lovers. No to China lovers. No to pro-China. Ikakampanya ko talaga, huwag tayong buboto ng mga maka-China dahil yung mga yan, ipagbibili tayo pagdating ng araw. Mga kaibigan, hindi mapagkakatiwalaan ang mga yan. Tingnan niyo mga kaibigan, ang China, ang mga sinasabi ba nila? Nag-uphold ba sila sa sinasabi nila? Kita nyo, di ba? Pumasok sila sa mga kontrata na sinasabi nila noon kay PRRD. O pupunduhan nila yung mga ganitong klaseng mga big time na mga proyekto. Pero mga kaibigan, nung malapit na ang patapos ng termino ni PRRD, nagde-decline na sila at ayaw na nilang magbigay ng pondo, ayaw na nilang mag-funds doon sa mga proyekto na antala ang mga proyekto, ayaw na nila. Diba? Hindi sila magandang kausap. Komunista eh. Saan ka nakakita ng komunista na totoo sa kanyang mga sinasabi? No wonder, Tatay Digong, lahat ng sinabi, walang totoo. Diba? Sabi nga ni Percy Lapid, lahat ng sinasabi ni Digonyo, baliktarin nyo. Dahil sa 100 na sinabi niyan, walang totoo. Sabi yun ni Percy Lapid, mga kaibigan. I-replay nyo yung mga video ni Percy Lapid. Andito sa timeline ko. I-replay nyo, panoorin nyo. Diba? Alam niya na sa 100 na sinasabi ni Digonyo, ni isa walang totoo. Tama nga. Jet ski? Totoo ba? Hindi. Yung sabi niyang maghanap kayo ng Marcos, totoo ba? Hindi. Nung naghanap ang mga tao ng Marcos, siniraan niya at gusto niyang bumagsak si PBBM. Diba? Pagkatapos sumunod pa, yung kanyang Presidential Communications Secretary, si Mocha Uson. Mocha Uson, nangampan niya sa mga DDS. Kung naniniwala kayo kay PRRD, ano pang ginagawa niyo dyan? Huwag nating iboboto si BBBM kasi siya ay weak leader. Sabi ni PRRD, weak leader yan.
May bagahe yan. O ano namang sabi ni Banat Bay, yung paborito niyang vlogger. Ano sabi ni Banat Bay? Oh, iboto ko si Sara. Si Marcos hindi. Bakit? Ano ba yan? Meron bang nakalagay sa na kailangan iboto pag binoto mo si Sara, kailangan iboto mo si Marcos? Mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay mas lamang ng 1 milyon. Kasi nga, yun yung mga DDS. 1 milyon lang sila, mga kaibigan. Kasi yung mga bumoto noon kay Tatay Digong na nasa 16 million, mga loyalista at Marcos supporters yun. Pero, yung bumoto noon kay Inday Sara, mga kaibigan, halos lahat doon, mga loyalista at mga Marcos supporters. Kaunti lang sila ng mga DDS na mga solid na matatawag na mga hindi bumoto kay PBBM. Paano ka ba naman hindi magagalit, mga kaibigan? Binigyan ko na ng mga kaibigan, since 2021, since kampanyahan, lahat ng mga sinasabi ni PRRD, hinahanapan ko ng reason. Nagla-live ako dito, sinasabi ko, huwag kayong magalit kay PRRD kasi ganito, hindi naman yan talagang gustong sirain si PBBM, ganyan-ganyan. And then, nitong nung naging president na si PBBM, marami rin siyang sinasabi. Pinagtatanggol ko na naman siya. Huwag kayong magagalit kay PRRD kasi ganito, alam niyo, marami na siyang nagawa sa ganyan-ganyan, etc., etc. Pero mga kaibigan, napuno na ako. Sabi ko, wala. Hindi nagbabago. Ang aim niya talaga ang ibagsak si PBBM. Ibagsak ang gobyerno ni PBBM. Kita mo mga kaibigan, kumakausap pala siya ng mga general. At kanyang inamin, kumakausap siya ng mga general. Pero hindi niya inamin na kumakausap siya para magpabagsak, para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Pero inamin niya na meron siyang mga kinakausap na mga ex-general. Mga kaibigan, alam naman natin yan gaano kasinungaling. Magsasabi ba ng totoo yan? Ay, oo, kinakausap ko sila dahil para pabagsakin si PBBM. Magsasabi ba ng totoo yan, mga kaibigan? Nagsisinungaling ba, mga kaibigan, yung nag-leak doon sa House of the Representative na merong plano na ikudita si Speaker Martin Romualdez para ilagay si Gloria Arroyo na kanyang kasangga? At kapag nawala na si Speaker Martin Romualdez, si Gloria Arroyo na ang nandoon sa House of the Representative as Speaker. At yun, mga kaibigan, madali na nilang magagawan ng issue para ipa-impeach si PBBM. At kapag napa-impeach si PBBM, ilalagay na nila yung kanilang Let's Sara lead. Let's Sara lead daw para maging presidente. Kasi sila'y atat na bumalik sa kapangyarihan. Kasi nga, wala na silang budget. Dahil noon, mga kaibigan, hari sila Sila yung hari. Tapos kapag ino-audit sila ng COA, minumura. Minumura nga, para nang sa ganun, hindi sila i-audit. Tinatakot, hinaharas. Diba? Ano yung sa kanyang mga live? Kesyo kikidnapin, magkikidnap daw, mga COA officer. Pagkatapos, ito-torture. Mga kaibigan, hindi ko lang masabi ng kasi mga kaibigan, alam niyo naman ang Meta, di ba? Yung Meta, meron tayong guidelines dito, di ba? So, inadahan-dahan ko yung mga sinasabi ko about this. So, alam niyo na yung mga kaibigan. And even, siya mismo, galing yan sa bibig niya. Di ba? Pinapaulit-ulit ko nga, di ba, yung mga video na sinasabi niya yan para mapanood dito mga DD shit na to. Para malaman nila na hindi fake news yung mga sinasabi ko. Nagalit siya sa COA at talagang gusto niyang iganon. Diba? So, mga kaibigan, hindi siya consistent. At ang aim niya talaga, alam niyo, doon lang siya naging consistent Sa aim niya na sirain si PBBM. Sinisira niya si PBBM. Pagkatapos, mga kaibigan, natatawa pa ako. Merong mga peke na loyalista na galit sa akin. Loyalista daw sila, mga kaibigan. Peke na loyalista. Kilala ko ang mga loyalista na totoo, mga kaibigan. Kasi kung talagang loyalista ka na totoo, kung talagang mahal mo si PBBM, mga kaibigan, masasaktan ka na si PBBM ay ganun yung ginagawa sa kanya. Dinadown siya palagi at ang kanyang gobyerno ay palaging pinupulaan kahit na napakaganda naman ang kanyang ginagawa. Tingnan nyo ngayon, mga kaibigan, nangunguna tayo ahead tayo sa mga China, sa mga Vietnam, etc., etc. Ahead tayo, Q3, quarter 3, mga kaibigan. Di ba?
Dahil yan sa talagang hard work ni PBBM, mga kaibigan, at sa mga direktiba niya, sa kanyang mga economic manager, na talagang ayusin natin, talagang gawin natin ang lahat para umangat ang ating ekonomiya. Mga kaibigan, medyo malungkot na kasi bumaba yung dolyar eh. Medyo malungkot ako, bumaba yung dolyar, mga kaibigan. Pero okay na rin, mga kaibigan, kasi para sa mamayang Pilipino yan. Para sa ekonomiya natin yan, di ba? Kasi nung mataas ang dolyar, pag mataas ang dolyar, mas mataas yung papasok sa account ko. Pero ngayon na mababa ang dolyar, medyo mababa din. Pero okay lang sa akin, mga kaibigan, basta ang mahalaga ngayon para sa ekonomiya ng bansa natin. Di ba? Kasi umaangat yung ating bansa. Although napakaraming mga nangyari, mga kaibigan, gera sa Ukraine, sa Russia, dinagdagan pa ng Israel, Hamas. And then, andyan pa, mga kaibigan, yung problema natin sa worldwide to inflation. Andyan pa rin yan pero yung inflation natin ay humina na, bumaba. Hindi na siya ganun kataas, mga kaibigan. Ibig sabihin, gumanda, nag-improve yung ating ekonomiya. Pero andyan pa rin yung mga problema sa worldwide, sa oil, pandaigdigan. Problema yan, mga kaibigan. So marami pa rin mga problema ngayon, pang krisis sa buong mundo, pero mga kaibigan, ang ating bansa ay nakakabangon dahil sa hardworking president natin na napakagaling, excellent president, Bongbong Marcos. Tapos sinisira nila. Mga walang hiya. No? Sandali, basa muna tayo. May nagbigay sa akin ng store. Dennis Mones. Ay, maraming salamat, Dennis. Binigyan niya ako ng star. Maraming po salamat sa 100 stars na binigay po ninyo. RC of Laret. So what? If only 15 are watching. At least lahat ng sinasabi ni Admin Rich ay true. Kaya naman maraming views. Pero puro lang kasinungalingan at paninira ang sinasabi. Tama ka dyan, di ba? Kaysa naman sa maraming views, maraming nanood, pero puro kasinungalingan. Sabi ko nga, di ba, mga kaibigan, kahit isa lang, dalawa lang manood sa akin, okay lang. Di ba? Basta nakikinig, no? And then, Celia King, dahil solid talaga ako noon pa. Yan. So, hindi ako believe kay Digong noon pa, kaya lang dahil kay PBBM, Celia King. And then, Lisa Hernandez, lahat ng sinasabi niya, baliktad. Tama po kayo dyan. Lisa Hernandez, no to spoiled brat. Spoiled brat talaga yung kanyang anak, no? No to China lovers. No, tama ka. Marian C. Okada, no to... At paunahin na, sandali, hindi ko siya maintindihan. Michael N. Sandali. Lito Agnes Castillo, nabasa ko na pala yan. June Eustaquio, pinaalala ni dating Pangulo, pinalala ni dating Pangulo. Nabasa ko na pala yan. Yan. And then si Edgardo Gallardo, yan. And then si Dennis Mones, maraming po salamat sa 100 stars, no? So, mga kaibigan, Elazar Picar Bakungan, yan. And then, Glay GP, lahat naman po ginagawa ni PBBM, pero para lang tumaas ang ating ekonomiya. Tama ka dyan. So, ito pa, mga kaibigan, ito, alam naman natin, no? Sandali, may pakita lang sa inyo. Yung comment dito. Yan. So, may nag-comment kasi dito, mga kaibigan. Ang sabi niya dito, okay. Ang sabi niya, vlogger lang naman gumagawa ng issue. Di nyo kayang pag-awayin ang mga Duterte at ang mga Marcoses. Dahil ang tatay mismo ni former President Duterte ay loyalist ng mga Marcos. Kaya sige, gawa-gawa kayo. Pagtatawanan lang kayo ng mga Duterte at ang mga Marcos. Okay, sagutin natin to, no? Okay. Alam mo ba na nasasaktan si PBBM, si Congressman Sandro Marcos, ang pamilya, nasasaktan sila sa mga sinasabi ni RRD. Pero knowing PBBM, matiisin yan matiisin at may mabuting puso. Kaya hindi talaga siya kumikibo at never siyang nagbigay ng komento against kay RRD. Kasi kahit na ganun, kabastos, no? Sorry. Totoo lang tayo dito, sa totoo lang. Kahit ganon kabastos, no? Yung si RRD, kahit ganon siya kabastos, ginagalang pa rin siya ni PBBM.
Although nasasaktan yung puso nila at ng mga anak. Ikaw kaya, tanungin kita, ang tatay mo, aatakihin, sasabihan na weak leader, anong mararamdaman mo? Kung ikaw ang anak ni PBBM, sinabihan ang tatay mo na nagko-cocaine, anong mararamdaman mo? Kung ikaw, si Sandro Marcos, sinabihan ang tatay mo na spoiled brat, may bagahe, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Pues bilang isang Marcos supporters, no? Isang Marcos supporter, hindi ako natutuwa at alam ko marami kaisa ko ang damdamin. Marami na mga loyalista, na mga Marcos supporters na the same ang feeling sa nararamdaman ko. Hindi kami natutuwa. Yung mga tao na nagsasabi, okay lang yan, okay lang, sila ay mga Duterte supporter. Katulad ng nag-comment kanina, mga kaibigan, na nagpe-pretend na siya daw ay loyalista. Ha? Pakita ko sa inyo, nagpe-pretend siya eh. Sabi ko nga, alam ko kung sino ang tunay na loyalista. Pero siya, hindi talaga siya loyalista. Kundi siya ay isang Duterte supporter. Yan, sandali Sandali Hindi ko yata mga kaibigan na pero sasabihin ko lang sa inyo yung sinabi niya. Hindi ko na screenshot eh. So, ang sabi niya mga kaibigan, loyalist daw siya from the north. From the north, loyalista daw siya. Binoto daw niya si BP Sara kasi sinabi daw ni PBBM. So, ako daw ang ginagawa ko dito, pinag-aaway ko daw yung dalawa, no? Pinag-aaway ko daw. At sabi pa niya sana daw hindi daw ako makapagsalita. Yung parang kina-curse niya ako. Meron siya mga words eh. Kina-curse niya ako mga kaibigan. Parang sinusumpa niya ako mga kaibigan na hindi na daw ako makapagsalita, na may mangyari sa akin na Kina-curse niya talaga ako. Sabi ko nga, ano to? Galawang Duterte to. Ganyan ang mga Duterte, no? Na grabe mag-curse sa mga tao. Wala, hindi ko na So, mga kaibigan, ganun yung sinasabi niya. Pero huli ko siya eh. Ang sabi niya doon sa Duterte Marcos supporters daw siya. Kasi kung loyalista ka, bakit mo inuuna yung Duterte? Di ba dapat Marcos Duterte? Katulad ko, palaging Marcos inuuna ko. Saka yung BBM Sara or Marcos Duterte. Nung nagsusupport pa ako sa Duterte palaging una ang Marcos. Kasi nga, mas Marcos ako kaysa Duterte. Pero siya, loyalista daw siya. Pero inuuna niya ang Duterte, sunod ang Marcos. So alam na natin mga kaibigan, na niloloko niya tayo. Niloloko niya ako sa comment section na Marcos loyalist daw siya. Kasi kung Marcos loyalist siya, uunahin niya Marcos Duterte. Pero isunulat niya Duterte Marcos. No? So alam na natin yon. At galit na galit siya sa akin. Meron siyang mga wish na may mangyari sa akin na masama, na hindi na daw ako makapagsalita, na etc. mga masasama. Ang wish niya na mangyari sa akin. Kasi galit na galit siya sa sinasabi ko, mga kaibigan. Pero totoo lang yung sinasabi ko dito. Alam niyo bakit talagang come into open na ako na tuligsain na rin itong Duterte? Kasi hindi na nga maganda ang ginagawa nila, mga kaibigan. Unfair na sila sinusuportahan natin, ginagalang natin ang Duterte, si Sara, kinakampanya natin, pagkatapos ang ating presidente, palagi na lang nilang binabagsak. Kasama pa yung mga vlogger na yan. Mga kaibigan, ito sasabihin ko sa iyo, sa inyo mga kaibigan alam ni VP Sara ang lahat ng paninira na ginagawa ng mga vloggers niya, ng mga DD shit vloggers. Lahat ng paninira ng mga yan kay PBBM, alam lahat ni VP Sara. Pero, bakit hindi niya sinasaway? Palagi niyang sinasabi, mahal niya si Apo PBBM. Bakit niya hindi sinasaway? Alam niya lahat. Mga kaibigan, bakit ko nasabi na alam lahat ni VP Sara? Makinig kayo Mga kaibigan, nakita, di ba, meron siyang speech, di ba? Pagkatapos na nangyari yung sa Kongreso, nag-speech siya. At mga kaibigan, pinasalamatan niya yung mga naglagay ng mga green ribbon sa kanilang profile.
Sino lang naman yon? Magtataka ka. Kaunti lang naman yung mga vlogger na yon ang naglagay ng green ribbon sa kanilang profile. Bakit niya nalaman? At mga kaibigan, usually yung mga vlogger na naglagay ng mga green ribbon, sila yung grabe mga manira kay PBBM. Sila yung umaatake kay PBBM. Araw-araw. Sila yung mga naglagay ng green ribbon. Diba? Gets niya mga kaibigan? Yung ibig ko sabihin? Bakit alam niya na may mga naglagay ng green ribbon? Bakit alam niya? Bakit pinasalamatan niya yun? So, ang ibig sabihin, aware din siya sa ginagawa ng mga tao na yun, mga vlogger na yun na naglagay ng green ribbon. Aware siya na sinisiraan ng mga vlogger na yun si PBBM. Diba? Make sense, mga kaibigan? So, nagpapatunay lang ngayon na alam ni BP Sara na sinisiraan ng mga DD shit vlogger si PBBM. Nababasa niya siguro yan. Pero, ang tanong, bakit niya tinotolerate? Bakit niya hindi sinasaway? Even yung kanyang speech writer, hindi niya sinaway. Diba? Doon ka magtataka, mga kaibigan. Anong meron? Ito ba ay may basbas na sirain ang ating Pangulo? May basbas ba sa bise? Doon ka magtataka, di ba? Alam niya eh. So, mga kaibigan, malamang may basbas ng vice-presidente ang paninira kay PBBM. Speechwriter nga niya eh, di ba? Binabayaran ng gobyerno. Pero, binabayaran para sirain si PBBM below the belt. Di ba? Make sense, mga kaibigan. Kaya, yung mga nagsasabi dito na wala daw away ang Duterte at Marcos, pinag-aaway ko daw. Hello! Wake up! Magising kayo sa katotohanan. Hindi ang mga loyalista, hindi ang mga Marcos supporters, vloggers ang nagpapaaway, kundi nagre-response lang kami sa ginagawa ninyong kababuyan sa Pangulo namin. Hindi na namin kaya, hindi na namin matake, hindi na namin masikmura ang pambababoy nyo kay PBBM. Hindi na namin kayang sikmurain. Kaya kami ganito. Kaya kami nagre-response ng ganito. Mga baboy kayo. Binababoy nyo ang Pangulo namin. Diba? Ang bait-bait ng Pangulo, ganyan ang ginagawa nyo. Napakabait ng Pangulo natin, pero binababoy nyo sa araw-araw. Mga baboy kayo, palbasa, mga pro-China kayo, mga wala kayo, mga hiya. Shame on you. Nakakahiya kayo sa mga Pilipino. Mahiya kayo kay Jose Rizal, kay Bonifacio, na dumanak yung mga dugo ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani para ipagtanggol ang Pilipinas. Pagkatapos kayo, pinamimigay nyo ang West Philippine Sea. Mahiya kayo, mga traidor sa bayan. Get out of the Philippines. Wala kayong puwang sa gobyerno ng Pilipinas. Get out! Hindi po ako galit ha, hindi ako galit. Liza Hernandez, si Sara dapat bawalan niya mga DD shit, magsalita ng masama sa kapwa. Isang kababawan yon sa kanya, madami nang umaayaw sa kanya, kaya bumaba rating niya. Tama po kayo dyan, no? Yan ang dahilan, kaya bumaba talaga ang rating niya dahil sa mga paninira, no? Paninira kay PBBM, pag-atake sa Kongreso, inaatake nila, pati si Speaker Martin Romualdez, close ally ni PBBM, pinagkakatiwalaan ni PBBM. Katuwang para maipasa yung mga batas na dapat ipasa, katuwang lahat ni PBBM. Pagkatapos sinisira ng former president, samantalang ng panahon niya, hindi siya kumikibo, na marami pala siyang nalalaman na katiwalian. Excuse me, sila ang tiwali sa panahon nila, pero sa panahon ngayon ni Speaker Martin Romualdez, nagbago na ang lahat. Sabi nga, di ba, nagsoli pa ng pera, may surplus 2022. Noong nakaraang taon, magkano ang surplus? 4.8 billion. Isinuli.
kung korap yun, kung money-eating eagle yun, wala na. Lahat gagastusin. Ano yung palusot nila, no? Palusot ng mga yan. Kailangan daw gastusin kasi year end na daw, kailangan daw talaga gastusin. Kaya ginastos lahat. Kahit na ba year end na yun kahit year end na yan, kung wala namang pagkakagastusan na talagang importante, huwag mong gastusin. Ibalik mo sa kaba ng bayan, katulad ng ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Nagbalik siya ng 4.8 billion. Kasi wala na silang kagagastusan kaya binalik na lang. Yun ang maganda. Pero ano ginawa ni Sara? Ginastos niya lahat, minadali niyang gastusin kasi kailangan na daw gastusin kasi nga year-end na daw. Tingnan niyo yung utak. Tingnan niyo yung mindset. Ganyan ba ang mindset ng isang matino na politiko? Dahil lang sa year-end na, 11 days na lang ang natitira, nagkukumahog, naggastusin lahat kahit wala namang kapararakan yung pinaggastusan at hindi pa malaman kung saan ginastos. Di ba mga kaibigan? Hindi ako galit ha. Christina Halos, mabait ang Diyos sa mga Marcos, hindi sila magtatagumpay, mga maitim nilang mithiin. Tama po kayo, hindi sila magtatagumpay. Lisa Hernandez, baluktot utak ni Sara, mana sa ama, like father, like daughter. Haha. Tama po kayo dyan. Kasi kung hindi baluktot ang utak niya, hindi sana siya onion skin. Kapag may gusto, kailangan ibigay? Hindi pwedeng batikusin? Kung hindi ka pwedeng batikusin, huwag kang magpolitiko. Tingnan mo si PBBM. Ilang taon na yan sa politika. Ang dami na niyang nakuha na batikos. Pero andyan pa rin siya kasi hindi niya iniintindi ang mga batikos sa kanya. Si FL Imelda Marcos, nagkongresista yan, nanalo. Araw ng kanyang araw ng yung pagpapakilala nila sa kongreso na yun nanalo sila. Mga kaibigan, araw ng oath-taking. Yung kongresista na kapatid ni Ninoy Aquino, si Tessie Aquino, anong ginawa? Nag-speech. At talaga namang pinoint out niya si FL Imelda Marcos. Talaga namang kung ano-anong pinagsasabi niya, pinahiya niya si FL Imelda Marcos sa kongreso. Napakaraming tao. Anong ginawa ni FL Imelda Marcos? Nakaupo lang siya. Nakatingin lang siyang ganun. Nanonood habang minamak siya nitong si Tessie Aquino, na kapatid ni Ninoy Aquino. May sinabi ba siya? Nagpa-interview ba siya at gumante ng salita? Wala! Kasi mga professional ang Marcos. Yung mga tunay na Marcos, professional. At mga mabubuting tao, hindi gumaganti. Hindi katulad itong mga Duterte na yan. Kapag may batikos, lalabas yan si Pidot. Pagkatapos, mumurahin yung mga tao. Mumurahin yung mga nagano sa kanya, nagsasalita sa kanya ng mga pagkikriticize sa kanya, mumurahin niya. Hindi pwedeng i-criticize. Hindi pwedeng hindi ka mag-a-agree. Kailangan agree ka lang palagi kay Pidot. At huwag mong kakantiin ang anak niya. Kasi hindi yan sanay sa ganyan. Di ba sabi niya sa SMNI? Si Inday hindi naman sanayan sa hindi daw sanay. Hindi sanay si Inday na napapahiya. Hindi sanay si Inday na ganito yung nangyari. Kailangan irespeto niyo si Inday. Kailangan ganito. Hindi sanay. Kung hindi ka pala sanay, anong ginagawa mo sa politika? Huwag kang magpolitika kung hindi ka sanay sa ganyan dahil yan ang nature ng politika. Di ba? Onion skin, spoiled brat ang kanyang anak. Dahil pinalaki niya na spoiled brat. Hindi po ako galit Melchor Galos, sa totoo pala yung nag-walk out si BP Sara na nagsasalita si PBBM nang papunta siya sa meeting ng ASEAN sa Vietnam dahil marahil alam niyang pakailan ni PBBM ay para sa China na isiwalat ang ginagawa ng China. Ang nangyari po doon, pagkatapos po ng speech ni PBBM,
Usually, 'di ba, hindi dapat siya umalis doon kasi nagkakamusta, 'di ba? Parang greetings, 'di ba? Ang ginawa po niya, iniwasan niya si Speaker Martin Romualdez. 'Yun ang kanyang way na pag-iwas kay Speaker Martin. So, pagkatapos na ni PBBM bababa na ng stage, bigla siyang tumayo at pumunta na siya sa gitna ng aisle. Nagmadali na siya at inabangan niya si PBBM doon mismo sa yung papunta na sa aeroplano. So, ang purpose doon, hindi talaga siya nag-walk out dahil kay PBBM, no? Hindi yun ang purpose, kundi umalis siya doon purposely kasi gusto niyang iwasan na makisalamuha kay Speaker Martin Romualdez dahil galit siya. Galit siya kay Speaker Martin Romualdez. Yun. Hindi po siya nag-walk out dahil kay PBBM, kundi umalis siya doon dahil kay Speaker. Ayaw niyang makasalamuha, ayaw niyang makaharap. In fact, mga kaibigan, nakita niyo si Speaker, 'di ba? Nakatingin sa kanya kasi 'di ba, doon siya sa kabilang side, sa may left side na nag-iisa lang siya. Kita niyo ha, mga kaibigan, nag-iisa lang siya doon. Pagkatapos halos lahat na right side. Andun siya sa right side, nag-iisa lang siya. And then nasa left side lahat sina Speaker Martin Romualdez. Si Speaker, 'di ba nakatingin siya kay Inday Sara eh. Parang hinihintay niya na tatango sa kanya, 'di ba? Napansin niyo gumaganon pa si Speaker, parang gusto niya mag-greet. Pero si Inday Sara talagang mga kaibigan, spoiled brat! May bagahe! Kapag galit-galit, tantrums, batang isip, immature. Yun. Magiging presidente yan? Gusto niya magkaroon ng presidente na batang isip, immature, spoiled brat? Gusto niya? Hello? Kayo na lang mga kaibigan. No way! Hindi ako boboto sa isang presidentiable na spoiled brat, onion skin. Miro mo babatiin siya ni Speaker Martin, talagang nakatingin sa kanya, gumanon pa. Napahiya si Speaker Martin kasi ang inday, ganon talaga siya. Focus siya na para bang military. Di ba yung mga military dun sa pag pumunta kayo dun sa kay Rizal, Bantayog ni Rizal, kahit guluhin mo sila wala silang pakialam sa iyo. Kahit gumanon-ganon ka sa kanila, magpatawa ka, wala silang pakialam, basta ganun lang sila. Ganyan si Inday noong mga araw na yon. Wala siyang pakialam kay Speaker kasi tinatawag niyang tambalos-los daw. Pagkatapos yung kanyang mga supporters, lalong-lalo na yung kanyang mga DD shit vloggers, nagsigaya, tambalos-los daw ngayon si Speaker Martin Romualdez. Yan ang tawag nila. Pero kung titingnan natin, sino ba talaga ang tambalos-los? Sila ang tambalos-los, hindi si Speaker Martin. Dahil sila ang greedy. Hindi makapag-antay sa 2028. Gusto ngayon na kaagad. Paano kasi? Wala na silang pera. Yung kanilang mga alipores, nawala na ng budget. Dati sila yung nakaupo sa Malacanang. Sila yung naghahari-harian. Lahat ng gustong ipakulong, ipapakulong. Lahat ng gustong kasuhan. Ganyan sila mga kaibigan. Kaya yung mga yan ngayon, ganyan ang mga utak niyan kasi gusto nilang makabalik sa katungkulan para makapaghari-harian na naman. Diba? Pagkatapos pa mga kaibigan? May danger pa ngayon. ICC. Pasok, ICC. Pasok na kayo. Total, hindi naman ginagalang ng Duterte si President Marcos Jr. Pinagtatanggol ni President Marcos Jr. si RRD pero hindi niya ginalang. Lagi niya ginigiba na ang gobyerno ni PBBM. So papasukin mo na ang ICC para magkaalaman na ngayon, para maging busy siya sa pagsagot, sa korte, para busy siya kung ano ang sasabihin niya doon, kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya. Kasi ngayon, hindi siya busy. Ang ginagawa niya dahil marami siyang idle time, hindi siya busy, so pinapabusy niya ang sarili niya sa paninira sa administrasyon ni PBBM. Yun ang totoo. Diba?
Kaya mga kaibigan, yung nagsasabi dyan na yung mga vlogger ng Marcos daw ang nagpapaaway, hello! May amnesia kayo? Baka hindi nyo natatandaan na ang puon ninyo, yung idolo ninyo, ang nagpaumpisa mula kampanyahan. Wala siyang ginawa kundi sirain si PBBM. Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil. Kaya yung reaction namin ay, kaya kami ganito dahil nagre-react na kami at ayaw na namin na patuloy at paulit-ulit yung binababoy ang presidente namin. Mga baboy kayo. Tapos sasabihin pa ng isang DD shit, okay lang daw pala mura kaysa daw sa nagko-cocaine. Hello! Tingnan nga natin kung sinong adik. Sandali, post ko Tingnan natin kung sinong adik, ang totoong adik. Baka hindi nyo alam, mga kaibigan, kung sino ang totoong adik. Okay. Takpan ko muna yung mukha ko, The Sydney Morning Herald. Actually, maraming news ito, mga kaibigan. Philippines President Rodrigo Duterte admits to killing people and abusing drugs. Mga kaibigan, mismo si Duterte ang nag-admit, mga kaibigan, na siya ay gumagamit, ina-abuse niya ang drugs. Mga kaibigan. So, sino ngayon ang adik? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, yun bang tipong panay ang banat niya kay PBBM pagkatapos lahat tumatalbog sa kanya? Katulad ng banat niya na weak leader. Sino ngayon lumalabas na weak leader? Mga kaibigan, si PBBM, kita nyo naman, napakatapang. Kaya yung mga militar ngayon, tsaka yung mga Coast Guard, tumatapang din. Kasi nga, yung presidente natin ngayon, ina-assert talaga na atin ito, atin ang West Philippine Sea. Even a square inch of our territory, walang mawawala. Pero si Pidot, dagat lang naman yan. Sabi ko nga, dapat andito si Xi Jinping para maging safe tayo. Umihimod ng puwet na si Jinping. Grabe, sobrang duwag. Napakaduwag. Pero si PBBM, very brave, very strong. Tapos yung sinabi niya ng cocaine, siya pala ang addict. And even, mga kaibigan, sa isang speech niya noon, sinabi niya mismo, galing sa kanyang bibig, kung mahilig kayo manood ng mga speeches ni Duterte, napakinggan niyo to. Ako kasi, mahilig ako manood ng speech ni Duterte kasi, di ba, sabi ko sa inyo, full support ako kay Duterte. Noong presidente siya, pinaglaban ko yan. Palagi akong na 6 na buwan, hindi ako nakakapag-FB kasi palagi akong suspended. Dahil kay Duterte yan, mga kaibigan. Pinaglaban ko siya. Pati si Sara, pinaglaban ko. So, mahilig ako manood ng mga speeches niya. At napakinggan ko mismo, galing sa kanyang bibig, na kung hindi lang daw sana siya nakapasa ng law, ang trabaho daw sana niya ngayon ay drug pusher. Kita niyo, mga kaibigan, galing sa kanyang bibig. Drug pusher siya ngayon kung hindi siya nakapasa ng law. Nagkaroon daw kasi siya ng yung parang isip, turning point ng kanyang isip na, ano ba to? Nakapasa ako ng law. So, ibig sabihin, magiging lawmaker na ako. Hindi na ako pwedeng, parang nakakaano naman kung magiging pusher pa ako. So, yun, mga kaibigan, So, kung hindi pala siya nakapasa ng law, ang trabaho niya ngayon, drug pusher. Malamang drug lord na siya. Kasi, big time siya So, drug lord. Kaya naman pala, no wonder, Peter Lim ang kanyang barkada. Nahuli na ng NBI pagkatapos pinalaya.
Bakit ko masasabing pinalaya? Sabi nila nakatakas daw nakatakas. Mga kaibigan, di ako naniniwala sa nakatakas. I don't buy it. Bakit? Nahuli na ng NBI? Nakatakas? Paano makakatakas? Ang ibig sabihin lang nun, pinatakas. At nasa China na ngayon. O wala na. Hindi mo na mapapakulong yun. Nasa China na. Si Peter Lim. Sabi ko sa laki ng intelligence funds at saka confidential funds ni RRD, hindi man lang niya malalaman na may planong tumakas si Peter Lim. At kung nakatakas na hindi man lang niya nalaman kung nasaan napunta sa laki ng kanyang confidential funds at intelligence funds. Diba? Dalawa yun Intelligence funds at confidential funds niya. Sa laki nun, hindi niya malalaman kung nasaan, paano tumakas at nasaan nagpunta. Ibig sabihin, pinatakas talaga. Diba? Drug lord. Kumpare niya. Kasi nga mga kaibigan, katsokaran niya. Kasi yun nga mismo sa bibig niya nanggaling na kung hindi siya nakapasa ng law, siya ngayon, ang trabaho niya ngayon ay drug pusher. Sinabi niya sa speech niya, dinig na dinig ng aking mga tenga. Hindi lang siya basta pusher kasi big time siya So drug lord. Drug lord siya ngayon, mga kaibigan. Kaya pala, talagang yung kanyang puso doon sa mga drug lord niya na mga kaibigan ay talagang pinapalaya niya. Kasi yun, alam niya ang feeling na maging drug lord. Isa pang Ashley Atahar, isa pang basahang vlogger na gusto sumikat. Pa-epal din itong pangit na ito. Hindi ikaw lang maganda. Sinabi ko ba, Ashley, na maganda ako? Oo, sinabi ko ba, ikaw na ang maganda. Yung iyo na ang pagiging maganda. Wala akong pakialam sa kagandahang panlabas. Dahil ang para sa akin, ang kagandahang pangloob, yun ang tunay na maganda. Diba? Magandang itsura mo. Pangit naman ang kalooban mo. O, diba? Inom muna ako tubig At saka, bakit kailangan magpasikat? Ha? Ang sa akin dito, nagbablog ako hindi para magpasikat. Nagbablog ako para suportahan ang presidente ko. Alam mo ba kaya ginawa ko itong vlog na to? Panahon to ng kampanyahan, November ako nag-start dito Ginawa ko ito March 2021. Pero itinengga ko lang siya. Pagkagawa ko, itinengga ko. Hindi ko na siya pinakialaman. Ngayon, biglang si PBBM nagsabi, mga bandang October, nagsabi si PBBM na tatakbo. Aba, nung sinabi ni PBBM, tatakbo siya. Ha? Tatakbo si PBBM? Naku, tatakbo si Presidente. Yon. Isa ako doon sa nabaliw. Ayun, so, yun na, nag-start na ako mag-post dito. Tapos, hindi ko pa rin siya masyadong pinapansin. Pero, napansin ko, bakit ganun? Hala, yung mga tao nagpa-follow. Nagulat ako, na-amaze ako mga kaibigan. Yung mga tao nagpa-follow, tapos nagla-like, tapos nag-share. Alam niyo ba mga kaibigan, during that time, yung mga views ko, alam niyo ba mga kaibigan, may mga umaabot ng 900,000, meron pang 1 million, at mga kaibigan, ang daming reaction, ang dami talaga mga kaibigan, at yun, sunod-sunod yung mga followers. Pero sayang ang aking mga videos kasi halos lahat ng mga old videos ko, binura ko na. Halos puro new videos na to. Kasi nga, mga kaibigan, ilang beses akong na-threaten dito ni Meta na i-delete ang aking page. Kasi palaging nare-report ng mga pinklangaw. Lately lang mga kaibigan, yung nag-message ulit si Meta, you have 12 hours to appeal your page. Kapag hindi daw ako nakapag-appeal within 12 hours, deleted ang aking page. Kaya nga mga kaibigan, wais din naman ako, gumawa ako ng backup. So meron akong Admin Rich TV, Rich Admin TV, Komentaryo Chu, yan, 3, na backup ko. Sakaling tuluyan ako ma-delete dito. At saka nag-YouTube na rin ako, inumpisahan ko na rin na mag-post sa aking YouTube. Admin Rich din po. Sorry Admin Rich din po. So kung may YouTube kayo, hanapin niyo po Admin Rich. Tuloy-tuloy lang, parang katulad din dito, Admin Rich. So tuloy na po natin yung ating sinasabi, mga kaibigan. Eto pa
Di yan, no? Yung mga sinasabi nga ni Duterte, no, na paninirang puri, yan, madalas yan ginagamit ngayon ng mga DD shit, ng mga Pinklawan, mga anti-Marcos. So, kanina, meron na namang ng asar, no? Sabi, mas gusto na namin yung palamura kaysa nagko-cocaine at saka nagpupulburon, no? Sabi. So, pinakita ko na sa inyo, mga kaibigan, ha, na kung sino yung adik, ha? Ilagay natin dito para makita makita nung isa dyan na, ito, yan. So, yan. Rodrigo Duterte admits to killing people and abusing drugs. Yan. So, siya talaga yon, nagba-backfire. Lahat ng sinasabi niya kay PBBM, siya pala yon, di ba? Sabi nga sa Biblia, may mga tao na, kumbaga, pinupuna yung muta, no? Pinupuna yung muta ng ibang tao. Pero hindi nila nakikita na yung mata pala nila, yung mata nila, merong nakaharang na malaking troso. Diba? So anong sabi? Bago ka pumuna ng mga baho ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo kung malinis ka. Para nang sa ganon, kapag binalikan ka, walang makikita na dumi sa'yo. Kaso, kapag binalikan ngayon si Duterte, nakikita, lahat ng sinasabi niya kay PBBM, bumabalik sa kanya. Katulad ng pagiging adik na yan. Siya pala ang adik. Tapos mga kaibigan, naalala niyo mga kaibigan, ang sabi ni Duterte, kapag sa isang pamilya, merong isa, kahit isang adik lang, ang pamilya na yan ay magiging dysfunctional. Dysfunctional. Nagkakagulo, naghihiwalay, nawawala ang harmony. Mga kaibigan, ibabalik ko ngayon sa inyo. Sino ang hiwalay? Sino ang broken family? Si PBBM ba na kanyang inaakusahan na nagko-cocaine o siya? Kita niyo mga kaibigan, sabi ko sa inyo sino ang broken family? Kasi gagamitin natin yung salita niya na kapag may addict daw sa pamilya, kahit isa lang, ang pamilya ay nagiging dysfunctional. Nabobroke, na nagkakahiwalay, ang mga mag-asawa or whatsoever, pagkatapos hindi masaya, walang harmony. Sino ngayon mga kaibigan? Between the family of PBBM at between his family, mga kaibigan, alam naman natin ang pamilya ni PBBM intact, masaya sila, no? Ang kanyang mga anak, mga professional, magaganda ang buhay. Sandro Marcos, nasa politics din, very successful. Si Vinny, nasa House of the Representative, nag-OJT at parang may balak din mag-politics. Si Simon, businessman. Si Attorney Lisa, tumigil doon, tumigil sa kanyang karera bilang lawyer, no? Nagtuturo na lang siya. At saka first lady, yun na lang ang inaasikaso niya. Kita niyo mga kaibigan, dysfunctional ba ang family ni PBBM? Di ba napakaganda ng family ni PBBM? Andyan pa rin, buo, masaya. Samantalang kay RRD, hiwalay sa asawa. Meron siyang asawa ngayon, no, na tinatawag na common law wife. Kasi ang wife niya talaga, yung nanay ni yung legal wife niya, nanay ni Sarah. Pagkatapos, meron siya ngayong common law wife na tinatawag, no? Yung nanay ni Veronica. Mga kaibigan. At nakita natin, ilang taon na pangit ang relasyon ni BP Sara at saka ni Napulong, ni Nabaste. Pangit ang relasyon nila kay RRD. Hindi nagkukwentuhan, hindi nag-uusap, wala. Dysfunctional family. So, bumabalik ngayon sa kanya yung sinasabi niya. Kasi, nagmamanifest na yung pamilya niya, yun yung merong addict sa family. Kasi, broken family. Diba? Mga kaibigan, saglit bubuksan ko lang yung pinto. Naisara ko pala yung pintuan. So, yun mga kaibigan, sino ba yung So, sino ba ngayon yung
dysfunctional na family. Diba? Kung titingnan natin, sino? Bumabalik sa kanya. Sabi ko nga sa inyo bago ka mambato ng putik, tingnan mo muna ang sarili mo kung wala kang maraming putik o wala kang baho na tinatago. Kasi pag binalikan ka, makikita ngayon na ikaw pala yung tinutukoy mo. Ikaw pala yun. Diba? PBBM, ang ganda ng pamilya. Hindi mo masasabi na merong adik kahit isa. Kasi ang ganda ng pamilya Buo, intact, matatalino. Kapag adik ka, hindi ka na makakapag-isip. At kapag adik ka, usually, mamamatay tao. Diba? Duterte. Laging laging ganyan. Diba? Inaamin niya. So, sino ngayon ang adik? Alam niyo na, mga kaibigan. Dysfunctional family. Hiwalay siya sa asawa. Meron siyang ibang asawa ngayon. Yung mga anak niya, hindi maganda ang relasyon sa kanya. Diba? Mga kaibigan, naalala ko nung tumatakbo pa yan as president Sabi sa akin ng kapatid ko, kasi kinalala nga namin siya, kasi hindi namin siya kilala Although taga Mindanao kami, Misamis Oriental. Hindi namin siya kilala. Kasi nga nag-migrate kami ng Manila, no? So hindi namin siya kilala si RRD. Wala kaming kilala na Duterte. So, di kinalala namin siya kasi sabi, mayor daw yan ng Davao. Ay, maganda raw yung ginawa niyan sa Davao. Sabi yung mga balibalita nung sa maganda raw yung ginawa niya sa Davao. Talaga? Sige, kilalanin natin to. Nalaman namin, iwalay sa asawa. May ibang asawa ngayon. Ano sabi ng kapatid ko? Ay, pangit yan. Ay, pamilya nga niya, hindi niya maayos Paano pa kaya yung buong bansa? Kung yung pamilya niya, hindi niya kayang ayusin. Kung yung pamilya niya, dysfunctional. Kung yung pamilya niya, wasak. Paano pa niya mabubuo ang Pilipinas? At paano pa niya mapapaganda ang Pilipinas? Pamilya nga lang niya, hindi niya kaya. Hindi niya kayang dalhin, hindi niya kayang pagandahin. Makes sense. Mga kaibigan, tama, di ba? Pag pipili ka ng leader, dapat pala talaga, tinitingnan mo kung ano siya sa family niya. Kung paano siya sa family niya. Kung maganda ba niyang nadadala ang kanyang pamilya. Makes sense. Kaya mga kaibigan, PBBM, isa lang asawa. Ang mga anak, kita niyo naman, napalaki ng maayos. Magagalang, matitino, matatalino. Magaganda ang trabaho. Hindi katulad ng mga dilawan, di ba? Mga dilawan. Yung anak ni Cory Aquino. Ano ba yung mga anak ni Cory Aquino? Di ba? Yung isa niyang anak, alam niyo naman, yung namatay. Alam niyo na. Tapos yung isa, yung nasa Amerika. Daming asawa, etc., etc. Pangit din ang family background. Pero sa Marcos, maganda. Kay PBBM, maganda ang background ng family ni PBBM. Isa lang ang asawa niya. May 3 siyang anak na successful, matatalino, walang abnormal. Walang adik. Walang sumasama sa fraternity. Diba? Duterte. Ang anak, Tau Gama, fraternity. Pagkatapos, yung anak niyang bunso, ang daming tato. Hindi ako against sa tato pero makita mo yung pagkakaiba no? Pagkakaiba. Makita mo kung sino yung matinong pamilya. Pamilya ni PBBM, matino. Walang manifestation na may nag-a-addict sa family. Wala.
Pero sa pamilya ni RRD, kitang-kita mo na may adik sa pamilya. Diba? Kasi yung ama, nag-adik. So malamang, yung anak niyan, nag-adik din. Diba? Pero, hindi na natin sila pakialaman, no? Bahala na sila sa buhay nila. Pero halatang halata kasi dysfunctional ang kanilang family. Kaya nakakatawa nga mga kaibigan, tuwing sinasabi ng mga DD shit na to, na nagko-cocaine daw, na nagpupulburon, nakakatawa. Kasi walang manifestation sa pamilya ni PBBM na may nag-aadik. Pero sa pamilya ng Duterte, makikita mo yung manifestation na talagang merong nag-aadik. Ay, natatawa pa ako kay Mr. Sasot, no? Si Alan Troy. Sabi pa ni Alan Troy, halang ang kaluluwa ng Marcos at Romualdez. Halang daw ang kaluluwa ng Marcos at Romualdez. Sino ba yung harap-harapan o nagko-confess na ginaganon niya yung mga tao? Sino ba yung nagko-confess na marami siyang pinatay? Sino ngayon ang halangang kaluluwa? Ay, mga kaibigan, lahat talaga ng sinasabi nila about PBBM tungkol sa paninira, wala, bumabalik sa kanila, mga kaibigan. Nakakatawa. Ay, nako, ano ba yan? Natatawa talaga ako, mga kaibigan. Maria Cleofe Bongay Choi, Ashley Atahar, sorry ka, mas maganda siya sa'yo. Ay, maraming salamat Maria Cleofe Bongay Choi. Maraming pong salamat. Yan. Kasi sabi po kasi ni Ashley Atahar, pangit daw ako. Ay, sinabi ko bang maganda ako, Ashley? Alam mo, sa totoo lang, wala namang problema kahit pangit ako Hindi naman ako naghahangad na maging maganda, no? Pero sa totoo lang, kung makita mo lang kung ano ang itsura ko noon, ay naku talaga Ashley. Sandali. Pakitaan natin tong si Ashley. Dali mga kaibigan pakitaan nga natin ito. Hindi ko lang nilalabas yung aking mga picture noon, no? Pakitaan natin to si Ashley, Stagleta. Okay, para makita mo Ashley, no? So, sandali. Tatanggalin ko kaagad kasi ayoko kasi ng mga ayoko ng mga sexy. Ashley. Ako yan. Yan. Yan, ako yan. Ano pa? Tanggalin natin. Tapos, isa pa. Ako yun ayoko na kasing mag-post ng mga ganyan no? Pagkatapos ng Ashley, pakita ko sa iyo Ito pa ako. Yan Ashley, yan pa ako. Stay pretty and sweet and let the bitter hates. Yan yung mga panahon na ako'y nagtuturo pa. Preschool teacher. Yan. Ashley Atahar. Yan yung mga time na ako ay isang preschool teacher. Guro. Nagtuturo. At hindi lang preschool ang aking naturoan. Nagturo din ako sa mga high school. At LM, no? Yan. Yan yung Ashley. Yan ang itsura ko noon, no? Ganda-ganda. Yan. Ganda-ganda ko, tsaka sweet-sweet, tsaka sexy-sexy ko. No? Ashley. Isa pa. Pakitaan natin to si Ashley na to, no? Pangit daw ako, sabi ni Ashley. Sige, pakitaan natin, Ito pa isa, Ashley. Ito, sa loob ito ng Ayan pa isa, Ashley. Nasa loob ako ng classroom. Uwian. Pangit ba yan? Kung pangit yan, ano ka na? Ashley, tanong ko lang sa'yo. Kung pangit yan, ano ka na?
nako. Ang sarap ng okray. Ang sarap ng okray ng DD sheet. Okay. Pakitaan ko pa to si Ashley. Sandali papakitaan ko to si Ashley. Alam niyo mga kaibigan, ayoko lang ilabas yung aking naka two-piece no? Aking naka swimsuit. Ayoko lang ilabas kasi, ay nako, sobrang sexy talaga. Talagang sexy. Ayoko nang ilabas yung mga ganong bagay, no? So, eto naman Ashley. Okay. Ito. Ito Ashley. Ito Ashley, ha? Tingnan mo to. Yan. Eto Ashley. After 22 years of wedding, no, 22 years of wedding, sinukat ko ulit ang aking gown at kasyang-kasya pa sa akin. Pero ngayon, sa tingin ko, Ashley, hindi nakakasya yan kasi medyo tumaba na ako, no? Pero after 22 years, nung ikasal ako, sinukat ko, kasya pa rin siya. Pero ngayon, malamang hindi na yan kasya. Kung pangit yan, Ashley, ano ka? Ay, nako. Natatawa ako kay Ashley. No? Dali. Isa na lang. Last na. Pangalawa sa last. Ito pa, Ashley, ha? Ashley. Yan ako nun, Ashley. Nagtuturo pa ako niyan, Ashley. Blondie buhok ko. Pero syempre, hindi yan ang suot ko nung nagtuturo. Nasa bahay na ako niyan, Ashley. At parang malapit na ako matulog. Yan. Ashley, kung pangit yan, ano ka? Ang sarap ng okray ng DD sheet. Last na lang talaga. Ay, nako. Last na lang to, ha. Buti nga, hindi ko nilalabas yung aking mga malulupit na mga picture. Kasi pag nilabas ko yun, nako talaga naman, ewan ko na lang. Baka sabihin, uy, sino yan? Ay, Ashley, ito Ashley. May edad na ako dito, Ashley. Sabihin ko sa'yo, ha, saglit, ha. Ito, Ashley. Panahon yan ng malapit ng mag-lockdown. Yan. Nagtatrabaho pa ako niyan, Ashley, sa call center. Kasi 'di ba nung hindi na ako nagtuturo sa school, nag-call center ako. So yan, Ashley, ha. Yan, nung malapit ng mag-lockdown yan, ha, malapit na mag-lockdown. So ibig sabihin, matanda na ako niyan. Matanda na ako niyan, Ashley. Nasa 50s na ako niyan. Ang aking age nan ay nasa 50s na, no? So Ashley, nasa 50s na ako niyan, pero Ashley, tingnan mo, sabi nga naman kasamahan ko sa call center, sabi nila, para daw akong teenager. Parang ka-age lang daw nila ako, 'di ba, Ashley? Nasa 50s na ako niyan, ha? 50 plus, ha? Yan ang itsura ko, Ashley. 50 plus na ako niyan. Ikaw, pag dumating ka sa 50 plus, ano kaya itsura mo? Ganyan, maganda ka pa rin ba kaya kapag 50 plus ka na? Ang sarap ng okray ng DD sheet. Luisa Ignacio, kilikili lang katapat ni Ashley. Tama po kayo. Luisa Ignacio, inggit yan, Admin Rich. Bakit siya nanonood sa'yo kung pangit ka? Tama ho kayo. Sorry, hindi na ako nag-lipstick eh. Naglagay na lang ako ng filter. Kaya, kita niyo, umaano siya, nagre-reflect.
Ayoko na kasi mag-effort. Wala ako lipstick, kahit ano, wala. Basta naligo lang. And then, ano pa sabi niya? Lisa Hernandez, wow, ganda mo talaga, admin. Hanggang ngayon, idol. Salamat po. Pangit daw po ako, sabi ni Ashley. Tapos, sabi niya, pa-epal din itong pangit na ito. Pangit daw ako. Ay, ang sarap talaga. Ang sarap talaga mga okay ng mga didishit, no? Ay, talaga. Yun nga ba sabi ko na ayoko talagang magtatawa mga kaibigan kasi kapag ako talaga ay nagtatawa, ay nako, hihikain ako. And then sa Lisa Hernandez, ipanalo natin si Martin Romualdez na masipag magtrabaho, di na mamulitika, binibintang sa kanya. Si Sara mahilig mamulitika, nang umpisa yan mag-resign siya at magalit kay Martin at tawaging tambalos-los. Tama po kayo dyan, no? Pero ewan ko lang po no kung tatakbo si Martin Romualdez, no. Pero kung tatakbo po siya, ikakampanya ko talaga yan, no, si Speaker Martin Romualdez kasi parang si PBBM din siya, no, na talagang hardworking, tapos mabait, tapos tama po 'yung sinabi niyo si Sara, mahilig mamulitika. Yan po ang napansin ko kay Sara, mahilig siya mamulitika. Pagkatapos mga kaibigan, yung mahilig siya na na isisisi niya sa iba, no? Kasi mga kaibigan, di ba, nag-umpisa yan, tinawag niya tambaloslo si Speaker Martin nung si Gloria Macapagal Arroyo. Nalaman kasi mga kaibigan, may nag-leak doon sa House of the Representative na merong niluluto na na kudita. Ikukudita nga si Speaker Martin. Mga kaibigan, marami kasing may mga kinakausap si PGMA na mga kongresista. Tapos yung mga kongresista na yon, sila din yung nagbunyag na ganito nga. So, nalaman ngayon mga kaibigan, pagkatapos ayaw lang umamin ni Gloria, pero nalaman na talagang totoo na merong niluluto na kudita against Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, gusto nilang palitan si Speaker para kapag napalitan si Speaker, ipapalit si Gloria, mabilis nilang mapapa-impeach ngayon si PBBM. Siyempre, nawala na yung kakampi ni PBBM sa House of the Representatives, si Gloria na. Alam naman natin mga kaibigan, si Gloria Macapagal Arroyo, loyal kay Duterte. Loyal yan kay Duterte, mga kaibigan. Kaya nga, di ba, kita nyo, nung tinanggal si Speaker Martin Romualdez, nagalit si Sara. Di ba, nagalit siya? At tinawag niya ngayon si Speaker Martin Romualdez na tambalos-los. Pagkatapos, hindi lang isang beses mga kaibigan, 4 na beses yun na talagang inano niya si Speaker Martin. Pangalawa mga kaibigan na nagbigay siya ng yung message, no? Nagbigay siya ng message na yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa House of the Representative, yung nangyari. Tapos doon sa message niya, meron siyang parinig, no? Pinaringgan niya si Speaker Martin Romualdez na meron daw yung mga namumulitika, na maaga pa daw namumulitika na, etc. Meron siyang mga parinig. And then, pangatlo mga kaibigan, nag-speech naman siya na tinawag niya ngayon, sinabihan niya si PBBM na yung mahal ko si Apo PBBM, ganyan-ganyan. Pagkatapos, meron siyang sinabi kay Speaker Martin Romualdez na masama din, no? Pagkatapos, pang-apat mga kaibigan, nag-speech na naman siya sa isang event at talagang tinukoy na niya si Speaker Martin Romualdez na wala daw diretsang kinalaman doon sa kanyang pagtakbo sa eleksyon. Ngayon mga kaibigan, nalaman natin nung nirecall ng mga vlogger, no, na sumusuporta kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez, nirecall yung mga old videos ni BP Sara Duterte. Nakita doon mga kaibigan na sa isang speech, pinasalamatan ni BP Sara Duterte si Speaker Martin Romualdez na sabi pa ni BP Sara, ang puhunan daw ni Speaker Martin Romualdez ay dugo, pawis, luha, at grabe daw talaga yung ginawa ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang kampanya. At sabi pa niya mga kaibigan na sa kampanya niya talagang inalagaan daw siya ng husto, lagi daw may pagkain, talagang maya-maya busog daw siya palagi, tapos kinuwento pa daw niya kay PBBM mga kaibigan. At
Nainggit pa nga daw si PBBM. Sabi daw ni PBBM, ay, bakit may ganun? Sa mga campaign manager ko walang ganun? Kwento niya mga kaibigan. So galing mismo sa bibig ni Bibi Sara Duterte na maayos, maganda ang talagang ginawa ni Speaker Martin Romualdez sa kanya doon sa kampanyahan, na talagang direct yung participation ni Speaker Martin Romualdez para ikampanya siya. Pagkatapos ganun yung ginawa niya, kasi nga loyal na loyal siya kay GMA. Kasi nga si GMA ay loyal friend ng mga Duterte. Isang dilawan. Kaya nga mga kaibigan, kung papipiliin ang Duterte between Dilawan at Marcos, no, sa pagkakaibigan, mas pipiliin yan yung mga kaibigan nila na Dilawan. Mga kaibigan, kita nyo, nung si PBBM, dinaya ni Lenny. Dinaya siya ni Lenny, di ba? Kitang-kita, ang daming ebidensya, dinaya ni Lenny. Anong ginawa ni Duterte? He didn't even lift a single finger para tulungan si PBBM para makakuha ng justice. No, he did not do that. Why? Kasi loyal siya kay Pinoy at kay Lenny. Mga kaibigan, nakita niyo, nabasa niyo yung mga news? Doon sa mga balita, mga kaibigan, sinabi niya, no? Sinabi niya mismo na, anong sabi niya kay Lenny? Anong sabi niya kay Pinoy? Matatapos daw ni BP Lenny Robredo ang kanyang termino. Sabi niya, nangangako siya. Mga kaibigan, take note, nangangako daw siya na matatapos ni Lenny Robredo ang kanyang termino. Yun ang dahilan. Kaya kahit alam niya na talagang dinaya si PBBM, sobrang linaw, as clear as crystal balls. Sobrang linaw na dinaya. Pero he didn't even lift a finger para tulungan na makakuha ng justice si PBBM. Kasi nga, loyal siya kay Pinoy at kay Lenny sa binitiwan niyang pangako na si Lenny ay makakatapos sa kaniyang 6 na taon na termino. Doble kara, double face. Pagkatapos sasabihin kaalyado ng Marcos, pagkatapos sasabihin niya maghanap kayo ng Marcos. Doble kara. Ang kaibigan, no wonder, hindi na ako magtataka kung bakit doble kara siya. Kasi ganyan ang mga komunista. Doble kara sila. Kaya nilang magbait-baitan, kaya nilang magpakita sa iyo ng maganda, pero at the back, sinasaksak ka. Doble kara. Hindi na ako magtataka kasi komunista siya eh. Although wala siya sa Communist Party of the Philippines, pero sa bibig niya mismo, sinasabi niya na siya ay isang leftist. At ipa-follow daw niya ang socialism. Diba? Leftist siya. Kaya ganun siya mga kaibigan. Stabbing at the back. Ini-stab niya sa back si PBBM. Habang meron siyang kunwari magandang pakita kay PBBM. Meron pa siyang sinabi na kapag lumabas na yung katotohanan na panalo si PBBM, aalis na ako, magi-step down na ako, si PBBM na daw magiging presidente. Yun pala mga kaibigan, at the back of it, meron siyang promise kay Pinoy at kay Lenny na patatapusin niya ang 6 na taon na termino ni Lenny. Traidor! No wonder. Traidor naman talaga ang mga komunista eh. Yan ang kanilang trait. Mga Chinese. Traidor. Xi Jinping.
Naging maayos bang kausap si Xi Jinping? Pinuntahan pa ni PBBM. January, di ba? Pinuntahan pa mismo ni PBBM. Ano nangyari? Walang kwenta yung makikipag-usap niya kay Xi Jinping. Nag-usap pa sila, magkakaroon daw ng direct line between the Chinese government, Philippine government, para wala na daw mangyari ng harassment sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, pagbalik ni PBBM dito, ilang araw lang. Anong ginawa ng Coast Guard ng China? Hinaras ang ating Coast Guard. Kita nyo? Walang kwentang kausap. Kaya ganun din si RRD. Walang kwentang kausap. Admin Rich, akala ni Ashley maganda siya. Naku po, makapanghusga, pangit din pala siya, pati asal. Ay, baka mamaya magalit po yan sa inyo. And then, Lisa Villegas, totoo sinasabi mo, Admin Rich. Salamat po. Doy Asis, magkano po bayad? Sana nga, no? Wish ko. Wish ko lang, Doy Asis. Sana nga may bayad ako dito, no? Paki-contact mo si PBBM, no? Sabihin mo bayaran ako, no? Sana nga. Sana magkatotoo yan. Sana kahit mga, tumatanggap ako kahit mga 1 milyon, no? Ay, nako. Okay. Alagad, Gregor Aldana, alagad po ang mga Marcos ng tunay na Diyos, kaya di sila gumaganti. Tama po kayo dyan. Yan. Correct, traidor talaga. Merly Pasquito. Totoo po, traidor po. No? And then, Melchor Galos, atan na ang akala ko ba si Honorable Speaker Martin Romualdez lang, pati pala si PBBM na. Roda Nicolas Guya, Marcos loyalist from the north to Singapore. Salamat po sa panonood. Glory Marcos. God bless you, Madam. Hi, Glory Marcos. Kaano-ano niyo po kayo ni PBBM? Baka related po kayo kasi Marcos ang inyong apelyido, no? Kamusta niyo po ako kay Presidente? Yan. Eleazar, nawala siya. Josefina Kwasay, let us protect PBBM and his administration, patalsikin mga politicians and those people around the administration. God bless. Francis Tabila, tama ka, idol. Ayan. Celia King, dahil solid talaga ako noon pa. Ayan, solid tayo. Roberto Imos Lovia, Admin Rich, sige, supportahan mo ang pro-CPP and PNDF. Oh, sino bang sumusuporta dun? Di ba si RRD? Si RRD ang sumusuporta sa CPP, no? At sabi pa nga niya, siya isang left. At sabi pa nga niya, di ba, kapag siya ay naging presidente, yung isang paa ng mga NPA ay nasa kanyang gobyerno. At talaga namang siyang mismo nag-reach out kay Joma Sison, no? Inuto-uto niya si Joma Sison, para siya manalo. Ano sabi ni Joma Sison sa kanya? Si Duterte, maluwag ang bunganga. Pati siya binudol. Pagkatapos, pro-China. Diba? Mother of all communists. Ay, nako. Yan. Sylvia Aguilar, that's true. Ruel Cagas, uwe ka din. Drew Nap, Mariosep, ma'am. Mariosep. Oy, nabuhay si Eduardo Gallardo, ha? yung basher dito. Nabuhay yung basher dito, si Gallardo. Ayan. Solid Marcos here. Grace Aguilanian. Solid po tayo, ha? Walang BBTU.
Yung mga BBTO pangit. Wala pong BBTO. Ang lahat ng BBTO pangit. Ha ha ha. Yan. Hindi ko po maano yung inyong pangalan kasi ang inyong, ano ba to? Japanese character ba to? Yan, Japanese character. Hindi ko ano ko anong pangalan nyo. Yan. Yan. Meron pag isang comment dito. Sandali, basahin natin isang comment. Ng DD shit din. Isang DD shit din. Saan ba yun? Ito. ito. Marcos yata. Pro Marcos yata to. Ang sabi niya ni Rafael Gregor Villamor. Sabi nun stage father, spoiled daw si BBM. Kamusta naman si Sara? Sabi rin ni fentanyl coke addict si BBM. Kamusta naman si Pulong at Baste? Kamusta siya as a tatay? Actually, tama po yan. Di ba nabanggit ko siya kanina, na di ba yung madalas sinasabi ni RRD, na once na merong addict sa pamilya, dysfunctional ang family. No? So, tingnan natin mga kaibigan, sino ba ang dysfunctional na family? Yung pamilya ni PBBM? O yung pamilya niya? So, doon pa lang mga kaibigan, kitang-kita na natin, di ba? Ang pamilya ni PBBM, intact, magkakasama sila. 3 anak, di ba? Si Sandro nasa politika, si Vinny nasa House of the Representative, magpupolitika din yata yan. And then si Simon nasa business. Attorney Lisa busy sa pagiging first lady at saka nagtuturo din ng law, di ba? Tapos si PBBM, kita naman di ba mga kaibigan, maganda yung pamilya, iisang asawa, walang kabit. Si RRD, si RRD, merong legal wife, merong kabit, merong anak kay common law wife, no? Doon sa bago. Pagkatapos yung mga anak niya na sa totoong nanay, no? Kay nanay ni Sara, yung mga anak niya, wala silang mga communication. Pangit yung kanilang relasyon bilang tatay, bilang mga anak, pangit yung relasyon nila. Even mga kaibigan, in the time na si BP Sara Duterte ay tumatakbo noon, no? Pagka-presidente. Alam niyo ba mga kaibigan, hindi nila nakakausap yung tatay nila. Hindi nila nakakausap yan. Kinonfirm pa ni Bato, no? Secretary ni Bato, na etong si RRD ay hindi pinapagamit ng cellphone. Wala daw cellphone. Kasi, ang paniniwala dyan mga kaibigan, kinokontrol ni Bongo. Kaya never na nakapag-usap ang mag-aama. Pangit ang kanilang relasyon. O sino ngayon ang dysfunctional family? Si PBBM ba? Na sinasabihan niya na nagko-cocaine? O siya? Kitang-kita natin kung sino ang dysfunctional family. At totoo yung sinasabi niya na sa isang pamilya, meron lang isa na nag-a-addict, dysfunctional na ang pamilya. So, referring himself sa pamilya niya, dysfunctional. So, ibig sabihin, sila talaga yung may problema sa drug addiction. Hindi si PBBM. Dahil ang pamilya ni PBBM ay maayos. Diba? Ibabalik ko. Kaya totoo ang sinasabi sa Biblia. Bago ka humusga, bago ka mambato ng putik, tingnan mo muna ang sarili mo kung malinis ka at kung wala kang tinatagong baho. Dahil once na binalikan ka at makikita, mas madumi ka pala. Pahiya ka ngayon, pahiya ka kasi nakikita na ikaw pala ang maraming tinatagong tao. Diba? Yun, mga kaibigan. Sabi ni Mariana si Okada, no to NPA po. Unahin mo, te. Okay. No to NPA naman talaga tayo no?
Hindi tayo na dyan kasi ayaw natin ng communist, no? Pero si Tatay Digong gusto niya sa komunista kasi siya ay left, no? Itong si sina Franz Castro, alam mo, yan ay mga kongresista. Binoto sila ng taong bayan, no? Kahit sabihin nyo na sila ay mga communist, pero binoto sila ng taong bayan. Sila yung mga nasa kongreso. Sila yung tinatawag ni Joma Sison na yung sa ano yung legal front, no? Ang tawag sa kanila legal front kasi merong NPA. Yung NPA sila yung mga armed wing, no? Sila yung mga humahawak ng mga guns at sila yung mga nasa bundok nakikipaglaban sa mga militar. Pero itong sina Franz Castro, sila yung tinatawag na legal front, no? Sa Congress yan, kongresista yan sila. So mga kaibigan, sa Kongreso kasi, diverse yan diverse. Iba-iba ng paniniwala, iba-iba ng paniniwala, belief, iba-iba ng ideology, iba-iba ng partido, pero iisa kayo ng layunin. Iisa kayo ng bahay na ginagalawan. Iisa kayo ng pinagtatrabahuan. So mga kaibigan, pag merong atake sa isa, ay atake sa lahat. Tandaan nyo yan. Parang sa family yan no? Para sa katawan, ang katawan natin. Kapag sumakit ang iyong ipin, asahan mo, buong katawan mo maapektuhan. Pag sumakit ang tiyan mo, asahan mo, buong katawan mo maapektuhan. Ganyan yan. So sa Kongreso, although komunista itong si Franz Castro, pero kongresista yan Komunista man yan, kongresista siya. At ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Trabaho niya na mag-interpolate, trabaho niya na kalkalin at busisiin yung mga budget. Alam mo mga kaibigan, alam niyo kung ano ang problem. Kasi mga kaibigan, eto sabihin ko sa inyo totoo lang to. Kahit gaano pa ang pangangalkal ni na Franz Castro, kahit sobrang hirap ng kanilang binabato na mga questions doon sa confidential funds ni BP Sara, kung meron lang sanang naipakita at naisagot na maganda ang part, no, ang matawag doon, sponsor, yung sponsor ng Office of the Vice President during that time. Kung meron lang sanang silang naipakita at nasabi na maayos, na explain nila ng maayos, kahit pagbalik-balik rin mo man ang mga atake, ang mga tanong, ang mga questions, kung ano-ano man yan, kahit busisiin ng husto. Kung walang katiwalian, kung walang ginawa na masama, mga kaibigan, kung walang tinatago ang Office of the Vice President, ilalantad nila yan at masasabi nila, masasagot nila ng maayos. Ang problema kasi, ang Office of the Vice President, hindi sila nakapaglatag ng talagang comprehensive, detailed, wala Kaya, yun mga kaibigan, nakakuha o nakakita ng foothold itong mga komunista na to para idiin ngayon si BP Sara Duterte. Nakakita sila ng foothold na ginamit nila para idiin si BP Sara Duterte. Kaya kung titingnan natin dito, nasaan ang kasalanan? Wala kay Franz Castro, wala kay Brosas, wala doon kay Raul Manuel. Ang kasalanan, ang burden na yan, mga kaibigan, ang may kasalanan ay ang OBP. Dahil hindi nila na-present ng maayos yung confidential funds na yan. Diba? So sila ang may kasalanan ng OBP. Hindi niyo pwedeng sisihin si Franz Castro dahil she's just doing her job. Kahit komunista siya. Kahit ba NPA yan. Inilagay yan ng taong bayan dyan. Mandato niya yan.
Trabaho niya yan, mag-interpolate. Tingnan, busisiin, okrayin yung mga nakaupo dyan sa budget hearing na talagang tingnan talaga kung ano ba, busisiin, kalkalin. Sabi ko nga, kung wala namang tinatago yung OBP noon at kung wala naman silang, kung meron naman talaga silang maayos na detailed talaga, no, na pinakita nila kung paano or sinabi nila kung paano ginastos. Mga kaibigan, may masasabi ba? May masama bang masasabi? Wala. Kaya, kanino ang kasalanan? Hindi kina Franz Castro. Ang kasalanan ay nasa OBP. Dahil hindi nila alam kung paano ipagtanggol yung kanilang budget. Kung paano nila ginamit ang 125 million in 11 days only, hindi nila kayang ipagtanggol. Kaya ang may kasalanan, ang OBP. Hindi si Franz Castro. Dahil interpolator lang yun. Di ba? Kaso dahil sa hindi nila maipaliwanag, nakakita ng foothold. Nahanapan sila ngayon ng butas. At ngayon mga kaibigan, under fire ang 125 million ni Sara Duterte. Kasi nakasampa ngayon sa Korte Suprema. Mga kaibigan, nakasampa yan. Isinampa ngayon ng grupo ni Barry Gutierrez. Yung ni Lenny Robredo. Isinampa nila yan doon sa Supreme Court. At kapag napatunayan na talagang illegal yung pag-ano niyan, mga kaibigan, pag napatunayan, ipapabalik yung 125 million na yan, kailangan ibalik yan ni BP Sara, at pagkatapos, may ground pa yan for impeachment. Pero bakit hindi nila pwedeng isama si PBBM? Kasi si PBBM, merong immunity. Presidente siya eh. Hindi siya pwedeng idawit dyan. May immunity siya. Huh? So yun mga kaibigan, huwag kayong magalit kay Franz Castro. Huwag niyong sabihin, pinapanigan niyo ang mga komunista. Hindi ganon. Ang issue dito, hindi yung komunista, kundi ang OBP. Hindi nila kayang ipagtanggol ang 125 million kung paano nila ginasta. Yun ang totoo. Real talk lang tayo dito. Huwag tayong magplastikan at maglokohan. Real talk lang. Diba? Yan. Maria Cleofe Bongacho, ay style ang pinklawan ang ginagawa ng DDS, mapanira. Matutulad din si Sara kay Lutang dahil sa kagawa ng mga supporters talunan sa eleksyon. Opo, tama ka dyan. At saka, parang may consent. Kasi kung wala siyang consent doon, bakit hindi niya sinasawa eh? And mismong speechwriter niya, binibira si PBBM below the belt. Speechwriter ni BP Sara. Si Tio Moreno. Diba? Binabayaran sa mga nagmamarites yung kumalat na balita na 300,000 a month. Binabayaran ni speechwriter ni BP Sara. Ano binabayaran para sirain si PBBM? Nagtatanong lang. Democratic country tayo dito. Hindi tayo komunistang bansa. Nagtatanong lang po. Bakit natotolerate ninyo ang ginagawa ni Tio Moreno? Bakit po hindi ninyo sinasawata? Bakit po hindi ninyo pinipigilan ang ginagawang paninira ng inyong speechwriter kay PBBM? Below the belt na po. Bakit po hindi ninyo pinipigilan? Sinesweldohan siya. Ang sinesweldo dyan, galing yan sa buwis. Galing yan sa taong bayan. Sinisweldohan siya para banatan yung presidente na nilukluk ng 31.6 million Filipinos. Imposible naman na speechwriter niyo po, BP Sara Duterte, ay hindi niyo alam ang ginagawa. Parang napaka-imposible naman po, BP Sara, na ang speechwriter ninyo, hindi niyo alam ang kanyang mga activities sa kanyang Facebook, sa kanyang Twitter.
Bakit po yung mga kaunti na mga DDS vlogger na naglagay ng yellow ribbon, bakit niyo po sila na-recognize at napansin? Samantalang kaunting-kaunti lang sila na naglagay ng green ribbon. Hindi naman nag-trending yun. Kaunti nga lang sila. Sila-sila lang. Yung mga DDS vlogger na, sila-sila lang yan. Pero bakit yun napansin? Pagkatapos, yung speech writer niyo, hindi nyo napapansin ang ginagawang paninira kay PBBM? Nagtatanong lang po. Diba? Nagtatanong lang. Kasi mga kaibigan, magtataka ka lang kasi talaga, diba? Kaya nagtatanong lang tayo. Salamat po muli kay Dennis Mones. Salamat po sa 100 stars. Yan. Then, sabi, ano pa ba? Yan. Wala naman. Okay. Okay. Yan. Okay, mga kaibigan, balik na lang po ako mamaya. Meron po muna akong gagawin. Maraming po salamat muli. Grace Aquilan, salamat po sa panonood. Marcos po tayo, Merly Pasquito, maraming po salamat. Luisa Ignacio, maraming po salamat. Yung isa, hindi ko mabasa, iba yung characters, no? Luisa Ignacio, salamat po. Liza Hernandez, maraming po salamat. Lisa Villegas, maraming po salamat. Maria Cleofe, Bongay Choi, maraming po salamat. Doy Asis, maraming po salamat sa panonood. Asle Atahar, maraming po salamat sa panonood. Fanny Bunsol, maraming po salamat sa panonood. Melchor Galos, maraming po salamat sa panonood. And then Roy Cedino, maraming po salamat sa panonood. Christina Halos, maraming po salamat sa panonood. Melchor Galos, maraming po salamat. Glory Marcos, maraming po salamat. Roda Nicolas Guya, maraming po salamat sa panonood. Edelwes Vidal Mendoza, maraming po salamat sa panonood. Elizar Pecar Bakungan, maraming po salamat sa panonood. Josefina Kwasay, maraming po salamat sa panonood. RC Oblaret, maraming po salamat sa panonood. Okay, Celia King, maraming po salamat. Francis Tabila, maraming po salamat. Roberto Imos Lovia, maraming po salamat sa panonood. Okay, Marian C. Okada, maraming po salamat sa panonood. Sylvia Aguilar, Michael N. Matro, salamat po. Alan Huachon, maraming po salamat sa panonood. Dennis Mones, maraming po salamat. Again, sa 100 stars, maraming po salamat. Teresita Jimenez, Lito Agnes Castillo, maraming po salamat. June Eustaquio, maraming po salamat. So maraming po salamat. Admin Rich po muli ito at mamaya po babalik pa ako. Fight fake news, expose the truth. Bye!